Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2981. Pagkatapos magbayad ng mabigat na presyo, ang iba't ibang paksayon ay bumagsak sa blockade ng UAV swarms at nagtungo sa planeta na binili ni Huang Feng. Tumayo si Huang Feng sa lupa, bahagyang tumungala, nakatingin sa iba't ibang spaceship sa kalangitan na palapit ng palapit, ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Sa tabi ni Huang Feng ay ang hukbong alipin na ipinagpalit niya. Ang mga sundalong ito ay pawang mga elite na sundalo, bawat isa sa kanila ay may lakas ng isang second-rate na dalubhasa. Kapag nahaharap sa mga high-tech na armas, ang kanilang pangharap na epekto ay lubhang nabawasan. Gayunpaman, pagdating sa mga sorpresang pag-atake, pagpaslang, at kahit malapit na labanan, napakakapakipakinabang pa rin nila at napakalinaw. Ang space-time na ito ay isang panahon ng high-tech. Ang teknolohiya dito ay napaka-develop, kaya ang mga tao ay umaasa sa teknolohiya sa lahat ng aspeto, kabilang ang hukbo. Bagaman mayroong ilang mga tao sa hukbo na nagbibigay pansin sa pisikal na fitness at pagsasanay sa labanan, sila ay isang minorya lamang kung tutuusin. Karamihan sa mga tao ay natututo kung paano gumamit ng mga high-tech na armas, kabilang ang mga mecha, spaceship, at iba pa. Bukod dito, kahit na ang mga nakatuon sa pagsasanay sa kanilang kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi masyadong mahusay sa mga tuntunin ng kasanayan sa pakikipaglaban. Kung ikukumpara man lang sa mga elite na sundalo na ipinagpalit ni Huang Feng, malayo sila sa huli. Sa makatuwid, ang mga elite na sundalong ipinagpalit ni Huang Feng ay higit pa rin sa mga sundalo sa space-time na ito sa mga tuntunin ng pagiging epektibo ng labanan. Bukod dito, ang mga sundalong ipinagpalit ni Huang Feng sa pagkakataong ito ay hindi lamang malakas sa one-on-one na labanan, ngunit maaari rin silang gumamit ng ilang high-tech na armas, kaya natural na mas malakas ang kanilang combat effectiveness. Ito rin ang dahilan kung bakit may kumpiyansa si Huang Feng na ipagtanggol ang planetang ito. Sa pagtingin sa mga sasakyang pangkalawakan sa kalangitan na Lam-Ilinaw at Lam-Ilinaw, orihinal na binalak ni Huang Feng na hayaan ang mga hukbong panlaban sa himpapawid na kanyang ipinagpalit sa direktang pag-atake, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagbago ang kanyang isip. Ang bagong planeta ay kasalukuyang nasa yugto ng pangunahing pag-unlad, at nangangailangan ito ng maraming pera. Ang mga sasakyang pangkalawakan ng mga taong ito ay mukhang napakahusay. Kung maaari kong sakupin ang mga ito, dapat kong madagdagan ang aking kakulangan sa panahong ito. Tiningnan ni Huang Feng ang mahinang nakikitang mga spaceship sa kalangitan at bumulong sa sarili. Malinaw, iniisip ni Huang Feng ang tungkol sa mga spaceship na iyon. Alam ni Huang Feng na dati nang nagpapalitan ng spaceship, na hindi mura ang presyo ng bawat spaceship, lalo na yung mga spaceship na may advanced na teknolohiya at magandang performance, mas mahal pa ang bawat isa. Kung maaagaw niya ang ilang sasakyang pangkalawakan, bagamat hindi ito ay recycle ng storage box, maaari niyang ibenta ang mga ito sa iba. Kung iisipin, siguradong malaking kita ito. Malakas na sinampal ni Huang Feng ang kanyang ulo, at medyo inis na sinabi, bakit hindi ko ito naisip noon? Dati, gusto lang ni Huang Feng na bigyan ang mga puwersang ito ng pagpapakita ng lakas bago sila bumagsak sa lupa, para ipaalam sa kanila na hindi siya dapat pabayaan. Kasabay nito, maaari rin niyang masaktan ng husto ang mga ito at bawasan ang presyon ng pagharang sa kanila sa lupa. Sa makatuwid, si Huang Feng ay nagpalitan ng napakaraming drone para hamarang at lumaban. Ang mga resulta ng mga drone na iyon ay lubos na nasiyahan kay Huang Feng noong panahong iyon. Sinira nila ang mga fleets ng ilang puwersa, at kasabay nito, ang mga fleets ng iba pang puwersa ay halos nasira. Kaya lang ngayon, matapos mapagtanto ang halaga ng mga barkong ito, pinagsisihan ito ni Huang Feng, labis na pinagsisihan ito. Hindi niya dapat hinayaan na atakihin ng mga drone ang mga spaceship na iyon. Malubhang napinsala nito ang lakas ng mga puwersang iyon, ngunit sinira rin nito ang mga barko ng mga puwersang iyon, na ginawa silang basura sa kalawakan, at si Huang Feng mismo ay walang nakuhang anuman. Paano kung mapunta sila? Maari ba nilang kunin sa akin ang pagmamay-ari ng planeta? Malinaw na imposible, kaya bakit ko sila pinigilan sa paglipad? Napakaraming spaceship ang nawala, at lahat ng iyon ay pera. Inis si Huang Feng.
Matapos magkaroon ng ideya ng mga spaceship na iyon, itinuring na ni Huang Feng ang mga spaceship na iyon bilang kanyang personal na pag-aari. Anyway, sa kanyang opinyon, ang mga spaceship na iyon ay sakupin niya. Kaya, ang pagsira sa napakaraming sasakyang pangkalawakan noon ay pagsira sa sarili niyang mga bagay, at ang pagkawala ay sarili niyang pag-aari. Dahil dito, malaki ang pagkawala niya. Habang iniisip ito ni Huang Feng, lalo siyang nagsisisi. Gayunpaman, nangyari na ang mga bagay, at walang silbi ang pagsisihan. Ngayon, ang magagawa niya ay pigilan ang mga armas na anti-sasakyang panghimpapawid na kanyang ipinagpalit mula sa pag-atake, at hayaang mapunta ang mga ito dito. Pagkatapos nilang mapunta sa lupa, lalaban siya sa kanila. Sa ganitong paraan, hindi masisira ang mga spaceship na iyon. Kung alam ng mga tao ng ibang puwersa na itinuring na ni Huang Feng ang mga sasakyang pangkalawakan sa kanilang mga kamay bilang kanya, malamang na mamula ang kanilang mga mata sa galit. Naramdaman ni Huang Feng na talagang kaya niyang ipagtanggol ang planeta, kaya ang mga spaceship na iyon, bilang mga trepeo, ay natural na pagmamay-ari niya. Gayunpaman, inisip ng mga tao ng ibang puwersa na kaya nilang sakupin ang planetang ito, lalo na ang dalawang super forces, Fengji Country at Fiery Wind Country. Itinuring na nila ang planetang ito bilang kanilang sarili. Dahil maaari nilang sakupin ang planetang ito at sakupin ito, kung gayon ang kanilang mga sasakyang pangkalawakan ay natural na hindi magkakaroon ng anumang aksidente at magiging sa kanila pa rin. Hoy, bakit ang tahimik sa lupa? Wala naman talaga kaming na-encounter na pag-atake. Panipi, naisip ko na ang mga puwersa sa lupa ay maglalaro muli ng ilang mga trick. Tulad ng sinabi ko, bukod sa mga drone na iyon, wala silang ibang paraan. Buti na lang, hindi kami natakot sa kanila noon. Ang mga tao ng maraming puwersa, pagkatapos na makalusot sa blockade ng mga drone, naisip na sila ay aatakihin ng ibang mga puwersa. Nakahanda na rin silang lumaban muli. Gayunpaman, ang proseso ng paglipad ay hindi inaasahang maayos. Hindi na sila nakatagpo ng anumang pag-atake. Parang walang tao sa mundong ito. Ang ilang mga tao na nag-akala na ang lakas ng mga puwersa ng lupa ay kaya lang ay mas naginhawahan sa oras na ito. Bago sila lumapag, ito na ang pinakamagandang pagkakataon para umatake ang ground forces. Gayunpaman, hindi sila nakatagpo ng anumang pag-atake. Ito ay nagpapakita na ang mga puwersa sa lupa ay walang kakayahang lumaban. Susunod, oras na para ibahagi nila ang mga bunga ng tagumpay. Malinaw, walang nag-isip na ang dahilan kung bakit hindi sila nakatagpo ng anumang pag-atake ay hindi dahil ang panig ni Huang Feng ay walang kakayahang lumaban, ngunit dahil si Huang Feng ay nagustuhan ng mga sasakyang pangkalawakan na nasa kanilang mga kamay. Ayaw niyang sirain ang kanilang mga sasakyang pangkalawakan, kaya hindi niya ito inatake. Kailangang malaman ng isa na bilang karagdagan sa pakikipagpalitan ng maraming drone, si Huang Feng ay nagpalit din ng maraming malalakas na sandata laban sa sasakyang panghimpapawid. Sa una, maaari niyang bigyan sila ng isa pang round ng pag-atake, ngunit ngayon ay nagbago ang kanyang isip. Kabanata 2982. Ito ay tiyak na dahil ang mga taong iyon ay hindi naiintindihan ang lakas ni Huang Feng sa lupa na sila ay naging pabaya. Lalo na nang isa-isa silang napadpad sa planeta, lalo silang naging pabaya. Sa pagkakataong ito, maraming puwersa ang dumating dito. Gayunpaman, nang lumapag sila, sinasadya nilang naghiwalay at sinakop ang iba't ibang lugar sa planeta. Dumating sila sa maraming bilang, ngunit ang planetang ito ay napakalaki. Sa napakaraming tao sa planetang ito, para itong patak ng tubig sa karagatan. Ito ay napaka hindi mahalata. Nandito silang lahat para sa mga benepisyo. Hindi na kailangang magkaroon ng mga hindi kinakailangang away. Sa makatuwid, lahat sila ay pumili ng iba't ibang lugar upang mapunta. Pagkatapos ng landing, natural silang may gagawin. Sa katunayan, ang matagumpay na paglapag sa planetang ito ay simula pa lamang ng kanilang misyon. Ang dahilan kung bakit sila nagpunta dito ay hindi para sa turismo, ngunit para sa mga mapagkukunan. Ang lugar kung saan sila nakarating sa planetang ito ay random. Bagaman ang planetang ito ay mayaman sa mga mapagkukunan, hindi ito mayaman sa lawak na mayroong mga mapagkukunan sa lahat ng dako. Sa makatuwid, pagkatapos ng landing, kailangan nilang magsimulang maghanap ng mga mapagkukunan sa paligid. Pagkatapos nilang mahanap ang mga mapagkukunan, sasakupan nila ang lugar.
Pagkatapos, ang mga puwersa sa likod nila ay magpapadala ng mga tao sa minahan at kumuha ng mga mapagkukunan. Dahil dito, ang bawat puwersa ay kasalukuyang namumuhay ng payapa. Kahit na ang mga opisyal na puwersa ng Firewind Nation at Wind Nation ay hindi pinili na itaboy ang iba pang puwersa sa oras na ito. Kung tutuusin, masyadong malaki ang surface area ng planetang ito. Ang iba pang puwersa ay nakakalat sa iba't ibang sulok ng planeta. Hindi madaling itaboy ang mga tao ng mga puwersang iyon. Sa makatuwid, ang kanilang diskarte ay upang maghanap ng mga mapagkukunan habang naghahanap ng mga tao mula sa ibang mga puwersa. Kapag nakakita sila ng mga mapagkukunan, agad nilang aagawin ang mga ito. Kung sila ay nakatagpo ng mga tao mula sa ibang puwersa, kung sila ay mula sa kanilang sariling bansa, hindi sila agad na aaksyon. Sa halip, hikayatin nila sila. Kung tutuusin, medyo malakas ang puwersang nakarating dito sa sarili nilang bansa. Kahit na ang dalawang super force na ito ay kumakatawan sa mga opisyal na puwersa, hindi magandang direktang bumagsak sa kanila. Gayunpaman, kung nakatagpo sila ng mga puwersa mula sa ibang mga bansa, hindi sila magiging magalang. Hindi naman kasi sila galing sa sariling bansa. Ang kanilang kasalukuyang pagkakakilanlan ay ang mga bandido. Natural, hindi sila magdadalawang isip na kumilos. Naunawaan ito ng lahat sa kanilang mga puso. Sa makatuwid, habang hinahanap ang kanilang sarili, nagbabantay din sila laban sa mga tao mula sa ibang puwersa. Tulad ng para sa mga puwersang kinakatawan ni Huang Feng sa planetang ito, sila ay hindi pinansin ng iba pang puwersa. Ito ay dahil pagkatapos nilang mapunta sa planeta, hindi sila nakatagpo ng anumang puwersa sa lupa. Ngayon, nagkalat sila sa iba't ibang sulok ng planeta. Hindi naging madali para sa mga puwersang pinamumunuan ni Huang Feng na hanapin sila. Kung tutuusin, napakalaki ng planetang ito. Talagang hindi madaling mahanap sila sa napakalaking planeta. Pinalampas ni Huang Feng at ng iba pa ang pinakamagandang pagkakataon na sirain sila bago sila mapadpad. Sa makatuwid, matapang na silang makakahanap ng mga mapagkukunan ng hindi nababahala tungkol sa pag-atake ng mga puwersa ni Huang Feng. Sa kanilang opinyon, pagkatapos nilang mapunta, ang puwersa ni Huang Feng ay ganap na. Nawalan ng kontrol sa planetang ito. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay ang bawat kilos nila ay nasa ilalim ng pagmamatsyag ni Huang Feng. Bago sila dumating, si Huang Feng ay nakapagpalitan na ng malaking bilang ng mga berdeng ilong na uod. Ang mga bulate na may berdeng ilong ay nasakop na ang buong planeta. Mabilis na lumipad at maliit ang laki ng mga bulate na may berdeng ilong. Hindi sila mapapansin ng mga taong iyon mula sa ibang puwersa. Bukod dito, kahit na napansin nila ang mga ito, sino ang mag-aalaga sa gayong maliliit na uod? Malamang naisipin nila na sila ay mga primitive na nilalang sa planetang ito. Sinong mag-aakala na sila ay maliliit na especially iyan na ipinadala ni Huang Feng? Sa makatuwid, ang pagbabantay ni Huang Feng sa kanila ay ganap na tahimik. Walang nakakaalam nito. Captain, ayon sa instrument, may minahan ng ginto 2 kilometro sa harapan natin. Sa isang sasakyang pangkonstruksyon, tinitingnan ng isang binata ang instrumento sa kanyang kamay habang nakikipag-usap sa isang medyo may edad na lalaki sa likurang upuan. Isa sila sa mga puwersang dumating sa planetang ito. Sa sandaling sila ay nakarating, nagpadala sila ng mga robot upang maghanap ng mga mapagkukunan. Ngayon, ang mga robot na naghahanap ng mapagkukunan ay nagulat muli na may magandang pagtuklas. Nasa likod ng construction vehicle ang mahigit 10 truck, na pawang mga fully armed personnel. Ang paghahanap ng mga mapagkukunan ay hindi ganap na ligtas, at ang mga hakbang sa seguridad ay kinakailangan. Sa makatuwid, maliban sa isang maliit na bilang ng mga tao na nanatili sa likod ng sasakyang pangkalawakan, ang iba sa kanila ay lumabas upang maghanap ng mga mapagkukunan. Pagkatapos ng lahat, kapag nakakita sila ng mapagkukunan, kailangan nilang mag-set up ng kampo sa lokasyon ng mapagkukunan at ipahayag ang kanilang pagmamay-ari ng mapagkukunan. Kasabay nito, ito ay upang pigilan ang mga tao mula sa ibang mga puwersa na magnakaw ng mga mapagkukunan na kanilang natagpuan. Ang planetang ito ay talagang mayaman sa mga mapagkukunan tulad ng sinabi ng nakaraang katalinuhan. Kakaunti pa lang kami ay nag-scout, at nakagawa na kami ng isang pagtuklas. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang kapitan ng maliit na pangkat na ito, at siya ang namamahala sa operasyong ito sa paghahanap ng mapagkukunan.
Saglit lang silang naghahanap ng mga mapagkukunan, ngunit nakagawa na sila ng magandang pagtuklas. Nakaramdam ng excitement ang lahat. Paalalahanan ang lahat na mag-ingat. Bilang karagdagan sa atin, maaari tayong makatagpo ng mga tao mula sa ibang puwersa. Sabi ng kapitan sa kanyang kinatawan. Bagamat nagkalat ang mga tao mula sa iba't ibang puwersa sa iba't ibang lugar sa planetang ito, at napakalaki ng planeta kaya hindi madali para sa kanila na makatagpo ang isa't isa sa maikling panahon, mas mabuting mag-ingat. Ang sasakyang pang-inhinyero ay patuloy na sumulong. Hindi nagtagal, nakarating sila sa lokasyon ng mapagkukunan. Ilang resource specialist sa sasakyang pang-inhinyero ang agad na bumaba upang magsagawa ng detalyadong survey sa minahan. Ang iba, sa pamumuno ng kapitan, ay nakatayo sa gilid at inip na inip ang paligid. Sila ay mapagbantay upang maiwasan ang anumang mga kaaway na lumitaw. Gayunpaman, ang planetang ito ay nasa primitive na estado pa rin, at ang paligid ay baog. Sa makatuwid, kung may lumitaw na kalaban, matutuklasan nila ito ng maaga. Dahil dito, napaka-relax ng mood ng lahat. Nagtipon pa silang 2 at 3 para magkwentuhan at tumawa. Naglabas ng sigarilyo ang kapitan, at sinindihan siya ng kanyang kinatawan. Pinagmasdan niya ang paligid at sinabing, ang kapaligiran ng planetang ito ay talagang maganda, hindi katulad ng planetang ating tinitirhan. Ito ay nabuo na ng hindi na makilala, at ang hangin ay maputik. Pagkabalik ng oras na ito, ako ay mag-a-apply upang mapwesto dito. Captain, wala naman dito, masanay ka na ba dito? Hindi ka ba nakakaramdam ng pagkabagot at pag-iisa sa gabi? Nakangiting sabi ng deputy, Kabanata 2983. Totoo yan. Lumingalinga ang kapitan at sinabing, maganda ang kapaligiran dito, ngunit wala dito, kahit isang babae. Paano tayo mabubuhay sa gabi? Haha, nagtawanan din ang iba at sinabing, napaka-relax ng lahat. Sa kanilang opinyon, ang panganib ay ganap na lumipas, at sila ay ligtas na ngayon. Ang tanging banta ay ang mga tao mula sa ibang puwersa. Gayunpaman, naisip nila na ang mga tao mula sa ibang puwersa ay dapat na abala sa paghahanap ng mga mapagkukunang tulad nila. Sa oras na ito, walang sinuman ang nasa mood na magmalasakit sa iba. Gayunpaman, mayroong maraming mapagkukunan sa planetang ito. Bago sila tuluyang mahati, hindi na kailangang magkaroon ng anumang mga salungatan. Ang bawat tao'y maaaring maghanap lamang ng kanilang sariling mga bagay. Sa makatuwid, ang lahat ay napaka-relax sa oras na ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, halos sabay-sabay na naglabas ng babala ang mga robot na itinayo nila sa paligid nila na namamahala sa seguridad. Nagulat ang lahat at nagmamadaling tumingin, nalaman lamang na ang ilan sa mga combat robot ay nahulog na sa lupa, habang ang iba ay nagpapaputok ng kanilang mga baril. May kaaway. Naunawaan agad ng lahat ang nangyayari. Bagamat hindi nila alam kung bakit may kalaban dito, at kung sino ang aatake sa kanila sa oras na ito, alam nilang tiyak na nakatagpo ng panganib ang mga combat robot. Kung hindi, hindi sila nagpaputok, at hindi sila nahulog sa lupa ng walang dahilan. Lahat, humanda sa pakikipaglaban. Sumigaw ang kapitan, at inilabas ang sandata sa kanyang kamay. Ganon din ang ginawa ng iba. Sa oras na ito, isang grupo ng mga tao na nakasuot ng camouflage na may mga armas sa kanilang mga kamay ay lumitaw sa kanilang larangan ng paningin. Ang kanilang mga galaw ay magaan at matulin, at ang kanilang bilis ay napakabilis. Ang ilan sa kanila ay tumalon pa ng 3 o 4 na metro ang taas. Sino ang grupong ito ng mga tao? Paano sila tatakbo ng napakabilis at tumalon ng napakataas? May mali. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras upang pag-aralan ang pagkakakilanlan ng mga taong iyon. Pagkatapos lumitaw ang mga taong iyon, mabilis nilang inatake ang mga robot na pang-combat. Ang mga robot na panlaban na malakas sa mata ng lahat, at hindi man lang natatakot sa malamig at mainit na pag-atake ng mga armas, ay talagang napakahiya kapag nahaharap sa mga pag-atake ng mga taong iyon. Hindi nila napigilan ang lahat. Ang mga kakaibang tao na iyon ay kadalasang bahagyang tinatapik ang kanilang mga palad, at nagawa nilang gumawa ng malaking dent sa solidong ibabaw ng mga robot na iyon. Nagdulot pa ito ng pagkagambala sa mga panloob na circuit, at sa gayon ang mga robot ng labanan ay direktang naparalisa. Ang tila magaan na palad ay talagang may napakalakas na kapangyarihan.
Nang makita ang eksenang ito, lahat ay sumipsip ng isang subo ng malamig na hangin. Hindi nila akalain na ang mga taong biglang sumulpot na iyon ay napakamakapangyarihan. Barilin, patayin silang lahat. Matapos ang maikling sandali ng pagkabigla, agad na nagutos ang kapitan ng malakas. Dahil sa matinding pagbabago ng emosyon, napakatalas ng boses niya. Mabilis na inatake ng mga nag-react ang mga weirdos na biglang sumulpot, sinusubukang itaboy o patayin man lang. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon natuklasan nila na ang mga paggalaw ng mga taong iyon ay masyadong mabilis. Bagamat napakaabante ng mga sandata sa kanilang mga kamay, hindi madaling tamaan ang mga taong iyon. Masyadong maliksi ang mga galaw ng mga taong iyon, at napakabilis ng kanilang pag-iwas. Bagamat paminsan-minsan ay may mga resulta sila, sa pangkalahatan, ang mga resulta ay hindi perpekto. Habang ang mga taong iyon ay nagulat sa biglaang pagsulpot ng mga taong ito, si Huang Feng, na nagtatago sa dilim, ay nagulat din sa matalim na pang-amoy ng mga robot na ito. Ito ay isang high-tech na space-time continuum. Noong unang dumating si Huang Feng, alam na niya ito. Sa makatuwid, nang makita ni Huang Feng ang mga robot na mandirigmang iyon na nakita lang niya sa mga pelikula noon ay lumitaw, hindi siya nagulat. Gayunpaman, ang mga robot na mandirigmang ito ay tila mas advanced at mas malakas kaysa sa mga nakatagpo noon ni Huang Feng. Sa pamamagitan ng pangitain ng mga berdeng slug, alam ni Huang Feng na ang mga taong ito ay patungo sa minahan ng mapagkukunan. Sa makatuwid, nag-set up siya ng isang ambush dito ng maaga upang mapinsala o mapuksa sila. Gayunpaman, sa sandaling gumawa siya ng kanyang hakbang, natuklasan na ng mga natitirang robot warriors ang kanilang mga galaw at agad na naglunsad ng counterattack. Hindi inaasahan ng mga tao sa kanyang panig na ganoon kabilis ang reaksyon ng mga robot warriors, kaya medyo pabaya sila. Bilang resulta, may mga nasawi sa kanyang panig sa simula pa lamang. Pagkatapos noon, nang ang iba pang mga mandirigma ng tao ay naglunsad din ng kanilang mga pag-atake, muling naranasan ni Huang Feng ang mga advanced na sandata ng space-time continuum na ito. Bagamat ang mga aliping ipinagpalit niya ay mga dalubhasa sa pangalawang antas at napakalakas na, dumanas pa rin sila ng mga casualty nang harapin ang mga pag-atake ng mga sandatang iyon. Kahit na ang mga nasawi ay malinaw na hindi ang gusto nila, si Huang Feng ay hindi pa rin nasisiyahan. Kung tutuusin, gumastos siya ng maraming pera para ipagpalit sa mga aliping ito. Ang bawat isa sa kanila ay hindi mabibili. Masakit sa loob ng mahabang panahon ng puso ni Huang Feng kung mawalan siya ng kahit isa. Bukod dito, maraming mananakop sa planetang ito, at ang mga taong nasa harap niya ay bahagi lamang nila. Kung nakaranas siya ng malaking pagkatalo dito, paano niya haharapin ang ibang puwersa? Siya ba mismo ang gumawa nito? Bagamat si Huang Feng ay kasalukuyang nasa half-immortal realm, hindi ito nangangahulugan na siya ay walang talo. Kahit na ang mga immortal ay maaaring masugatan at mamatay. Sa high-tech na space-time na ito, maraming malalakas na armas. Kung si Huang Feng ay lalaban mag-isa, magiging madali para sa kanya na matarget at tambangan. Kung ganoon ang kaso, nasa panganib din siya. Kahit na ang pagkamatay dito ay hindi isang tunay na kamatayan, siya ay sapilitang ilalabas sa espasyo-oras na ito. Kung ganoon, mawawalan siya ng kontrol sa planetang ito. Ang planeta na ginastos niya ng 600 bilyon para bilhin ay magiging pag-aari ng iba. Higit sa lahat, mayroong maraming mapagkukunan sa planetang ito, na napakahalaga din kay Huang Feng. Paano siya naging handa na sumuko ng ganoon kadali? Sa makatuwid, tiyak na ayaw ni Huang Feng na makatagpo ng anumang aksidente dito. Kinailangan na makipagpalitan ng mga piling alipin sa lakas ng mga dalubhasa sa pangalawang antas. Upang matiyak ang kanyang kaligtasan, kailangan niya ng isang taong magtatago sa kanya. Sa makatuwid, matapos maunawaan ang puntong ito, hindi pinili ni Huang Feng na ipagpatuloy ang pagtatago at panoorin ang palabas. Sa halip, pinili niyang kumilos. Gaano kalakas ang lakas ni Huang Feng? Ang mga second-rate expert na iyon na ipinagpalit niya ay ginawa na ang kaaway sa mahirap na sitwasyon, hindi pa banggitin ng mga masters ng half-immortal realm na hindi mabilang na mas malakas kaysa sa mga second-rate na eksperto. Kapag siya ay sumalisa, ito ay ganap na tulad ng isang lobo sa isang kawan ng mga tupa. Pinatay niya ang kalaban hanggang
Sa umiyak sila para sa kanilang mga magulang at tumakas na galit, ngunit hindi pa rin nakatakas sa kapalaran ng pagpatay. Kabanata 2984. Saan nanggaling ang halimaw na ito? Ang kapitan ay tumingin sa takot sa hindi mapigil ang si Huang Feng, na biglang lumitaw at nagsimula ng masaker sa karamihan. Napuno ng takot ang kanyang puso. Sa orihinal, ang mga taong nakauniporme ng camouflage na biglang sumulpot ay nagbigay na sa kanila ng matinding pressure. Gayunpaman, alam na nila ngayon na ang mga iyon ay laro lamang ng mga bata. Ang kalalabas lang sa harap nila ay ang totoong powerhouse, ang ultimate powerhouse. Ang kanyang diskarte sa paggalaw ay mas maliksi, at ang kanyang lakas ay mas malakas din. Hindi siya gumamit ng anumang sandata, ngunit madalas niyang mapatay ang isang tao sa isang mahinang suntok lamang. Ang antas ng kabangisan ng kanyang mga pamamaraan ay higit pa sa iba. Anong uri ng mga halimaw ito? Bakit ang lakas nila? Ang kapitan at ang kanyang mga nasasakupan ay nag-iisip sa takot habang sila ay lumaban. Kaagad, isang ideya ang lumitaw sa isip ng lahat, ngunit mabilis nilang tinanggihan ang hulang ito. Gayunpaman, kung ang mga taong ito sa harap nila ay hindi ang iniisip nila, sino kaya sila? Hulaan ng lahat na ang mga taong ito sa harap nila ay kabilang sa orihinal na puwersa sa lupa. Sa madaling salita, ang mga taong ito sa harap nila ay mga subordinate ng Panginoon ng planetang ito. Kung hindi, bakit nila sila sasalakayin ng walang awa? Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ng iba pang mga puwersa ay dapat na naghahanap ng mga mapagkukunan sa oras na ito. Paano sila magkakaroon ng oras at lakas para salakayin sila? Bukod dito, kakaiba ang mga taong nasa harap nila. Iba sila sa mga taong kilala nila noon. Medyo naaayon sila sa misteryosong aura ng Panginoon ng planetang ito. Sa pag-iisip nito, direktang sumigaw ang kapitan, "Sino ka? Bakit mo kami inaatake?" Panipi. Tumingin si Huang Feng sa kanya at nahulaan na hindi dapat mababa ang kanyang pagkakakilanlan, kaya sinabi niya, "Nakapasok ka sa planeta ko, ngunit tinatanong mo pa rin ako kung sino ako." "Ang iyong planeta." Nagulat ang kapitan, "Ikaw ang Panginoon ng planetang ito." Bagamat nahulaan na niya na ang mga taong ito sa kanyang harapan ay maaaring mga puwersa sa likod ng Panginoon ng planetang ito, hindi niya inaasahan na ang Panginoon ng planetang ito ay talagang lilito sa kanyang harapan ng personal. Isa pa, napakalakas niya. Tinitigan ng mabuti ng kapitan si Huang Feng. Siya ay napakabata at halos kapareho ng maalamat na master na bumili ng planetang ito. Hindi kaya totoo ang sinabi niya? Siya ba talaga ang Panginoon ng planetang ito? Gayunpaman, paano ito mangyayari? Upang magkaroon ng ganoong planeta at kumuha ng napakaraming pera, dapat siyang isang taong may marangal na katayuan. Paano siya personal na pumunta sa larangan ng digmaan at gumawa ng isang mapanganib na bagay? Hindi ba siya natatakot sa anumang aksidente? Gayunpaman, iniisip ang pagganap ni Huang Feng ngayon, ang kabilang partido ay napakalakas, kaya normal lang na walang dahilan para matakot siya. "Tama, binili ko itong planeta," sinabi ni Huang Feng, "pumunta ka rito nang walang pahintulot ko, at nagkaroon ka pa nga ng mga ideya tungkol sa aking mga mapagkukunan. Sabihin mo sa akin, dapat ba akong makitungo sa iyo?" Si Huang Feng ay hindi magpapakita ng anumang awa sa mga taong ito. Ang mga taong ito ay hindi nagpunta dito na may magandang intensyon. Naniniwala si Huang Feng na hanggat may pagkakataon, tiyak na papatayin siya ng mga taong ito. Kaya naman, kung hindi niya sila papatayin nila siya. Dahil iyon ang kaso, bakit siya magiging magalang sa kanila? Sa makatuwid, kahit napatayin niya silang lahat, hindi madarama ni Huang Feng ang anumang psikolohikal na pasanin sa kanyang puso. Malinaw na nararamdaman ng kapitan at ng kanyang mga nasasakupan ang nakamamatay na aura na nagmumula kay Huang Feng. Hindi tulad ng wala silang napatay sa mga nakaraang misyon nila, kaya napakasensitibo nila sa mamamatay tao na aura. Malinaw nilang nararamdaman ang nakamamatay na aura na nagmumula sa katawan ni Huang Feng. Gusto niyang patayin sila, hindi lang para itaboy sila. Iniisip ito, at iniisip ang husay ni Huang Feng at ang lakas ng mga taong dinala niya, nataranta ang lahat. Lalong nagsisi ang kapitan, bakit hindi siya nagdala ng mas malalakas na sandata, ngunit mga kombensyonal na armas lamang? Noong una, naisip niya na hindi siya makakatagpo ng anumang panganib kapag lumabas siya upang maghanap ng mga resource point sa pagkakataong ito.
Kahit na may panganib, karamihan ay makakaharap nila ang mga tao mula sa ibang puwersa. Kung nakatagpo sila ng mga tao mula sa ibang puwersa, sapat na ang mga armas sa kanilang mga kamay. Gusto lang nilang takutin ang kabilang partido sa sitwasyong iyon at ipaalam sa kabilang partido na wala silang kapangyarihang lumaban. Naniniwala sila na hindi pipiliin ng kabilang partido na makipagtalo sa kanila sa oras na ito. Sa makatuwid, ang ganitong uri ng maginoo na armas lamang ang kanilang dinala. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng sandata ay sapat at madaling dalhin. Gayunpaman, malinaw na hindi nila inaasahan na makatagpo ng ganitong sitwasyon dito. Ito ay talagang napakadelikado. Akala nila ay sapat na ang mga armas, ngunit sa oras na ito, halatang nakaunat ang mga ito. Sir, let's talk nicely. We do not mean any harm. Dahil alam niyang nasa panganib siya, hindi tanga ang kapitan. Natural na ayaw niyang makipag-away kay Huang Feng at sa kanyang mga subordinate sa oras na ito. Walang may dudulot iyon sa kanila. Mas mahalaga na patatagin si Huang Feng at protektahan muna ang sarili niyang buhay. Kung tungkol sa iba pang mga bagay, maaari nilang isaalang-alang ito sa ibang pagkakataon. Gayunpaman, tila nakita ni Huang Feng ang kanyang mga iniisip. Hindi niya binigyan ng kahit anong mukha ang kapitan at sinabing, nakapasok ka na rito, at sinasabi mo pa rin na wala kang masamang balak. Sa tingin mo ba dapat kong paniwalaan ito? Panipi, tumigil sandali ang kapitan, dahil kung siya iyon, tiyak na hindi siya maniniwala sa mga ganoong salita sa gayong mga pangyayari. Sir, we really do not mean any harm. There's a misunderstanding here, giit ng kapitan. Okay, sabi mo may hindi pagkakaintindihan. I'll give you a chance. Tumingin si Huang Feng sa kabilang partido at sinabi, hanggat lahat kayo ay agad na ibababa ang inyong mga sandata at maging mga bihag ko, pagkatapos ay maniniwala ako na wala kayong ibig sabihin ng anumang pinsala. Bagamat walang pakialam si Huang Feng na patayin silang lahat, hindi niya kailangang patayin silang lahat. Kung ang mga taong ito ay nawala ang kanilang mga sandata at naging kanyang mga bihag, kung gayon sila ay hindi naiiba sa mga kulis na kanyang inupahan. Mas magaling pa sila kaysa sa mga kulis na iyon. Kung hahayaan niya silang magtrabaho, hindi niya kailangang bigyan sila ng pera basta't hindi sila mamamatay sa gutom. Tuwang-tuwa pa rin si Huang Feng na makakuha ng malaking bilang ng mga kulis ng libre. Gayunpaman, matapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, hindi agad ibinaba ng kapitan ang kanyang sandata at sumuko. Sa halip, nag-alinlangan siya. Hindi niya kilala si Huang Feng at hindi niya alam kung tutuparin ni Huang Feng ang kanyang salita. Kung ibinaba niya ang kanyang sandata at sumuko, at hindi tumigil si Huang Feng, hindi sila magiging iba sa mga tupang naghihintay na katayin. Sa oras na iyon, wala silang kakayahang lumaban. Gayunpaman, kung patuloy silang lalaban, makakaligtas. Kaya sila, ngayon ay tila napakahirap dahil hindi sila kalaban ni Huang Feng at ng iba pa. Sa loob lamang ng ilang sandali, nakaranas na sila ng matinding pagkalugi. Kabanata 2985. Sumuko na kami, sabi ng kapitan matapos mag-alinlangan sandali. Kapitan, Captain, hindi ka pwedeng sumuko. Matapos piliin ng kapitan na sumuko kay Huang Feng, ang kanyang mga nasasakupan ay nagkakagulo. Lahat sila ay mga pribadong sundalo ng isang pamilya. Ang kanilang lakas ay hindi masama at ang kanilang paggamot ay hindi masama. Kasabay nito, nagkaroon sila ng pakiramdam ng pag-aari at katapatan sa kanilang pamilya. Isa pa, hindi naman masama ang lakas ng kanilang pamilya sa simula. Dahil dito, ipinagmamalaki nila ang pagiging miyembro ng kanilang pamilya. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay isang bagong puwersa. Kahit misteryoso at makapangyarihan, hindi sila nakilala ng iba. Hindi nila matanggap ang pagsuko sa naturang bagong puwersa. Huwag kang ang magsalita ng walang kwenta. Ibaba ang iyong mga armas at sumuko. Lumingon ang kapitan upang tumingin sa kanyang mga nasasakupan at sinabi, gusto pang pabulaanan ng mga nasasakupan. Pinili ng kanilang pinuno ang sumuko. Maaari nilang piliin na lumaban ng mag-isa. Gayunpaman, nang sila ay pabulaanan, nakita nila ang kanilang pinuno na tumitingin sa kanila. Sandaling natigilan ang lahat. Mukhang naintindihan naman nila ang gustong sabihin ng leader nila. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, pinili nilang lahat na sumuko ng isa-isa. Pagkatapos ay lumingon ang kapitan at tumingin kay Huang Feng at sinabing, pinili naming sumuko.
Sana ay tuparin mo ang iyong pangako at hindi mo kami sasaktan. Oo naman. Ang mukha ni Huang Feng ay nagpakita ng isang hindi maarok na ngiti at sinabing, hanggat hindi ka naglalaro, hindi kita papatayin. Alam mo rin na abala ako sa pag-unlad dito at kailangan ko ng lakas ng tao. Siyempre, kung ang iyong pamilya ay handang gumastos ng pera para tabyusin sila, hindi ako tatanggi. Tumango ang kapitan at sinabing, mabuti naman. Pagkasabi noon ay handa na niyang ibaba ang kanyang mga sandata. Gayunpaman, ang ngiti sa mukha ni Huang Feng ngayon at ang mga salitang ngayon ay medyo nakaramdam siya ng pagkabalisa. Hindi kaya nakita niya ito. Hindi dapat. Itinago ko ito ng husto at walang binigay. Hindi niya maaaring makita sa pamamagitan nito. Nakangiti na ang mukha ni Huang Feng. Nakiusap na lang siya sa mga pinagpalit niyang eksperto na magpatuloy at kunin ang mga armas sa lupa. Nang kukunin na ng mga tao ni Huang Feng ang mga armas, biglang sumigaw ang kapitan, ngayon, gawin muna. Kaagad, inabot niya ang kanyang mga braso at naghanda na kumuha ng isang backup na sandata. Gayunpaman, bago niya inilabas ang kanyang sandata, may nakita siyang figure sa kanyang harapan. Ang taong ito ay si Huang Feng. Bakit siya nandito? Bakit napakabilis? Malinaw na naalala ng kapitan na si Huang Feng ay hindi bababa sa 10 metro ang layo mula sa kanya. Saglit lang niyang ibinaba ang kanyang ulo para ilabas ang kanyang sandata, at nasa harapan na niya si Huang Feng. Hindi ba't napakabilis nito? Ito pa ba ay isang bilis na maaaring taglayin ng isang tao? Kahit anong tingin niya dito, imposible. Ang palad ni Huang Feng ay tumama sa kamay ng kapitan. Lumipad pa atras ang katawan ng kapitan, at nahulog sa lupa ang kakalabas lang niyang sandata. Puche! Pagkalapag ng kapitan sa lupa, iniluwa niya ang isang subo ng dugo. Sobrang putla ng mukha niya. Tiningnan niya si Huang Feng nang may takot, ang kanyang puso ay puno ng takot. Ang tila magaan na palad ni Huang Feng ay talagang may ganoong kapangyarihan. Suot pa rin niya ang kanyang panloob na baluti, ngunit talagang nasugatan siya ng matingkad na palad ni Huang Feng. Ito ba ay kapangyarihan pa rin, na maaaring taglayin ng isang tao? Kahit anong tingin niya, parang hindi naman. Noon lamang napagtanto ng kapitan ang katakutan ni Huang Feng. Hindi lamang napakabilis ni Huang Feng, ngunit napakalakas din ng kanyang lakas. Siya at si Huang Feng ay wala sa parehong antas. Sa harap ni Huang Feng, siya ay tila napakahina at mahina. Buti na lang at palihim akong komandat sa kanila kanina. Kung bigla silang umatake, dapat nilang baligtarin ang sitwasyon. Napaisip ang kapitan. Siya ay malubhang nasugatan ni Huang Feng at nasa kalahating baldado na ang kalagayan. Kung gusto niyang baliktarin ang sitwasyon, umasa lang siya sa kanyang mga nasasakupan. Lalo na't ngayon lang siya nakarinig ng maraming putok ng baril. Sa pag-iisip tungkol dito, malamang na sinamantala ng kanyang mga tao ang katotohanan na ang mga tao ni Huang Feng ay hindi handang umatake. Dapat ay nakamit nila ang isang magandang resulta. Ibinaling niya ang kanyang ulo ng may pag-asa at nakita niya ang isang eksenang nagpalungkot sa kanya. Nakahandusay sa lupa ang mga nasasakupan na pinaasa niya. Wala ni isa sa kanila ang nakatayo pa rin. Sa tabi nila ay ang mga taong dinala ni Huang Feng. Ang mga taong iyon ay talagang hindi nasaktan kahit kaunti. Paano nila nalaman? Kailan nila ginawa ito? Bakit hindi ko man lang napansin? Ang puso ng kapitan ay puno ng kawalan ng pag-asa at pagdududa. Ang kanyang mga tao ay natalo. Malinaw, ang mga tao sa panig ni Huang Feng ay handa. Kung hindi, hindi ito magiging resulta. Bukod dito, minamaliit pa rin niya ang kakayahan ng mga taong iyon. Kung katamtaman ang kanilang mga kasanayan, kahit na alam ng mga taong iyon ang kanyang layunin ng maaga, talagang imposibleng talunin ang lahat ng kanyang mga nasasakupan ng ganoon kadali. Gayunpaman, maliwanag na huli na para isipin ito ngayon. Ang kanyang panig ay ganap na natalo. Ang lahat ng mga taong dinala niya ay patay o nasugatan. Paano na? Mayroon bang hindi pagkakaunawaan ngayon? Lumapit si Huang Feng sa gilid ng kapitan, tumingkayad, at tumingin sa kabilang partido at nagtanong. Ang kanyang mukha ay nakaka-relax gaya ng dati. Ikaw, paano mo nalaman? Tanong ng kapitan sa mahinang tono. Ito ang pinaka-nakakapagtaka sa puso niya. Pakiramdam niya ay nagawa niya ang isang mahusay na trabaho, ngunit nakita pa rin ito ni Huang Feng.
Kung hindi niya maisip kung paano ito ginawa ni Huang Feng, ang kanyang puso ay palaging magiging lubhang hindi komportable. Paano mo nalaman? Simple lang 'di ba? Ngumiti si Huang Feng at sinabi, sa tingin mo ba maaari mo akong lokohin sa iyong mga panlilinlang? Maaaring magsinungaling ang bibig, ngunit mahirap para sa mga mata na magsinungaling. Noong sinabi mong gusto mo nang sumuko, malinaw na sinabi sa akin ng mga mata mo na gusto mo pa ring lumaban. Isa pa, hindi maganda ang reaction ability ng mga subordinate mo. Hindi ba masyadong halata ang nakatulala na ekspresyon na iyon? Sa tingin mo ba bulag ako? Panipi. Sa katunayan, ang diskarte ng kapitan ay talagang napakabanayad. Kung ibang tao, baka niloko niya. Gayunpaman, ang taong nakatayo sa harap niya ay si Huang Feng. Hindi siya isang ordinaryong tao. Paano maihahambing ang obserbasyon ni Huang Feng sa isang ordinaryong tao? Sa makatuwid, naisip ng kapitan na ang kanyang diskarte ay napakabanayad, ngunit hindi pa rin ito makatakas sa mga mata ni Huang Feng. Ang hindi alam ng kapitan ay nakatakdang mabaigo ang kanyang pamamaraan. Ang mga taong ipinagpalit ni Huang Feng ay pawang mga eksperto sa martial arts. Sa harap ng mga baril, maaaring sila ay dahado, o sa halip, hindi sila makakakuha ng anumang kalamangan. Maaari lamang nilang atakihin ang kalaban. Gayunpaman, ang pamamaraan ng kapitan, na sa tingin niya ay matalino, ay nagbigay sa mga tao na pinagpalit ni Huang Feng ng pagkakataon na makalapit sa kanya. Kitang-kita kung ano ang kahihinatnan kung ang isang sinaunang eksperto sa martial arts ay lalapit sa kanya. Kabanata 2986. Kung pipiliin ng kapitan na lumaban hanggang sa wakas, tiyak na sila ay ganap na lilipulin ng mga tao ni Huang Feng sa huli. Gayunpaman, maaari silang maging sanhi ng ilang casualty sa panig ni Huang Feng. Kung tutuusin, napakaabante pa rin ng mga armas sa kanilang mga kamay. Bagamat hindi mahina at marunong ding gumamit ng iba't ibang baril ang mga taong ipinagpalit ni Huang Feng, hindi may iwasang mabaril sila sa harap ng mga baril. Kung tutuusin, ang mga taong iyon ay maaaring ipadala dito, na nagpapakita na ang kanilang lakas ay hindi mahina. Sa kasamaang palad, inisip ng kapitan na ito na siya ay matalino at piniling magpanggap na sumuko, na nagpapahintulot sa mga tao ni Huang Feng na makalapit sa kanya. Sa ganitong paraan, hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang mga tao na lumaban. Hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong ilabas ang mga nakatagong sandata sa kanilang katawan. Lahat sila ay natamba sa lupa, at lahat ay maaaring mahuli. Siyempre, hindi ito ganap na walang mga benepisyo. Iyon ay, hindi bababa sa nailigtas nila ang kanilang mga buhay. Kung pipiliin nilang lumaban hanggang dulo, malaki ang posibilidad na mamatay silang lahat dito. Ibalik mo silang lahat. Inutusan ni Huang Feng ang mga tao sa paligid niya. Matapos mawala ang mga sandata ng mga taong ito, wala na silang pinagkaiba sa mga ordinaryong tao. Maaaring gamitin ang mga ito upang tulungan siyang magmina ng mga mapagkukunan. Malamang, hindi sila makakagawa ng anumang alon dito. At sakay ang mga resource expert, ibalik mo. Tandaan mo, huwag mo silang sasaktan. Kapaki-pakinabang sila sa akin. Nagpatuloy si Huang Feng. Sa mga mata ni Huang Feng, ang mga eksperto na kasama ng mga taong ito ay higit na mahalaga at mahalaga kaysa sa mga taong ito sa harap niya. Matapos mahuli ang mga taong ito, maaari lamang silang gumawa ng manu-manong paggawa, at hindi gaanong magastos ang pag-upa ng manu-manong paggawa. Sa makatuwid, maaaring sila ay mga elite na sundalo sa paningin ng iba, at ang kanilang halaga ay napakataas, ngunit hindi sila masyadong mahalaga kay Huang Feng. Gayunpaman, iba ang mga eksperto na sumama sa kanila. Dahil ipinadala sila upang tuklasin ang kaparangan kasama nila, halatang hindi sila mahina. Ang gayong mga talento ay eksaktong kailangan ni Huang Feng ngayon. Kahit na si Huang Feng ay maaari ding makipagpalitan ng mga katulad na talento, ang halaga ng palitan ng ganitong uri ng talento ay napakataas. Wala sa kanila ang mas mababa sa 100 milyon. Ang mga medyo mas malakas ay mas mahalaga kaysa sa mga taong iyon ngayon. Higit pa rito, ang mga taong ito ay mga katutubong talento sa espasyo-oras na ito. Ang kanilang pag-unawa sa space-time na ito ay napakahusay din. Ito rin ang kinainteresan ni Huang Feng. Sa makatuwid, maaaring patayin ni Huang Feng ang mga sundalong iyon ngayon pa lang. Para sa kanya, hindi ito magiging labis na kawalan.
Gayunpaman, nais niyang ibalik ang mga ekspertong ito at bantayan silang mabuti. Hindi maaaring magkaroon ng anumang aksidente. Hindi nagtagal, isang pangkat ng mga tao ang nagdala sa mga taong ito pabalik sa lugar kung saan nakapark ang kanilang mga sasakyang pangkalawakan noon. Matapos mahuli ang mga taong ito, ang mga sasakyang pangkalawakan na kanilang dinala ay magiging mga trepeo din ni Huang Feng. Maaaring gamitin ang mga ito para ihatid ang mga taong ito sa base camp ni Huang Feng. Sa base camp ni Huang Feng, inayos ni Huang Feng ang maraming tao. May mga kulis at trabahador na inupahan niya doon, at mayroon ding iba't ibang kagamitan at instrumento. Sa makatuwid, hindi pa babayaan ni Huang Feng ang seguridad. Doon, matapos paalisan ng mga taong ito, kinuha ni Huang Feng ang natitirang mga tao at pumunta sa susunod na lugar na inookupahan ng ibang puwersa. Ang mga taong tinubos ni Huang Feng ay hindi limitado sa mga taong nasa harapan niya. Ang kanyang orihinal na plano ay hatiin ang mga taong natubos niya sa maraming maliliit na koponan at maghanda upang lumaban ng sabay-sabay. Sa orihinal, sa opinyon ni Huang Feng, ang mga taong tinubos niya ay hindi mahina sa parehong malapit na labanan at pangmatagalang labanan. Hindi magiging mahirap para sa kanila na talunin ang mga puwersang iyon. Gayunpaman, pagkatapos ng labanan ngayon, nalaman ni Huang Feng na minamaliit niya ang kapangyarihan ng mga armas sa space-time na ito. Ang mga taong iyon ngayon ay hindi gumamit ng mga pinaka-advanced na armas. Nagdala sila ng maraming armas, ngunit karamihan sa kanila ay naiwan sa mga sasakyang pangkalawakan. Iyon ang kanilang base camp, kaya binigyan nila ng malaking kahalagahan ang lugar na iyon. Bukod dito, hindi nila inisip na makakatagpo sila ng anumang problema sa proseso ng paghahanap ng mga mapagkukunan. Kaya naman hindi maganda ang mga armas na dala nila. Itinuloy lamang nila ang kaginhawaan. Ngunit gayunpaman, ang mga sandata na iyon ay naglalagay pa rin ng matinding presyon sa mga taong ipinagpalit ni Huang Feng. Sa simula, nagdulot din sila ng ilang casualty sa kanyang panig. Bukod dito, ang mga robot na pang-combat na iyon ay masyadong mapagbantay, na mahirap din. Sa makatuwid, kung kumilos sila ayon sa dating kaayusan ni Huang Feng, ang iba pang maliliit na koponan ay maaaring makaharap ng matinding pagtutol at magkaroon pa ng maraming casualty. Kahit na makumplito nila ang gawaing inayos ni Huang Feng, makararanas sila ng matinding pagkatalo sa huli at wala nang kakayahang harapin ang iba pang puwersa. Dapat malaman ng isang tao na halos lahat ng mga puwersang iyon ay may mga robot na panlaban, at ang mga robot na panglaban na ito ay hindi mahina. Bukod dito, ang ilan sa mga nangungunang puwersa ay mayroong maraming mecha, na mas malakas pa kaysa sa mga robot ng labanan. Kung makakaharap sila ng mga taong ipinagpalit ni Huang Feng, makakaharap sila ng maraming problema, at kahit ang pagkatalo ay hindi imposible. Sa makatuwid, pagkatapos maunawaan ang sitwasyong ito, agad na nakipag-ugnayan si Huang Feng sa iba pang maliliit na koponan at sinabihan silang huwag magmadaling kumilos. Hihintayin nilang makapunta siya bago kumilos. Sa kanyang pagpigil sa kanila, ang mga pagkalugi ay magiging mas maliit, at ang pag-unlad ay magiging mas maayos. Siyempre, ang paggawa nito ay hindi walang mga disadvantages. Iyon ay, ang bilis ng paggalaw ay mas mabagal. Bagamat maaaring lumipad si Huang Feng, matagal itong lumipad mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Pagkatapos ng lahat, ang planeta na ito ay masyadong malaki, at ang mga puwersa ay ganap na nakakalat, kaya kailangan niya ng maraming oras upang maglakbay. Higit pa rito, ang mga taong ipinagpalit niya ay nangangailangan din ng oras upang sumugod sa susunod na lokasyon. Bukod dito, naniniwala si Huang Feng na kahit na ang mga puwersang ito ay medyo mapagkompetensya sa isa't isa, hanggat ang kanilang sariling mga puwersa ay hindi pa ganap na naaalis, magkakaroon pa rin sila ng pundasyon upang makipagtulungan. Kung ang isang puwersa ay nasa problema, ang iba pang mga puwersa ay malamang na malaman ang tungkol dito, at kailangan nilang alisin ang mga ito ng paisa-isa. Nangangailangan ito ng oras, na nagbigay sa kanila ng oras upang maghanda at kahit na bumuo ng isang alyansa. Gayunpaman, walang pakialam si Huang Feng sa mga kakulangang ito. Bagamat magtatagal ito, hindi sapat ang tagal na iyon para sa ibang puwersa na magmina ng maraming mapagkukunan. Kung tutuusin, ang mga puwersang unang dumating dito ay karaniwang mga armadong tauhan. Hindi pa dumarating ang mga manggagawang namamahala sa pagmimina. Sa makatuwid,
kahit nabigyan sila ng ilang oras, hindi nila magagawang magmina ng napakaraming mapagkukunan. Hanggat ang mga mapagkukunan ay hindi naalis at narito pa sa planetang ito, tiwala si Huang Feng na maaari niyang bawiin ang mga ito. At kahit na ang mga taong iyon ay nakakuha ng balita ng maaga, ay handa, at kahit na nagsaanib puwersa, si Huang Feng ay may kumpiyansa na talunin sila. Kabanata 2987. Ang kabilang partido ay maraming tao, ngunit si Huang Feng ay maraming tao sa kanyang panig. Sa orihinal, si Huang Feng ay ipinagpalit sa maraming tao. Ikinalat niya ang mga taong iyon sa paligid ng mga puwersang sumikop sa mga resource point. Sa bawat oras na ibinaba niya ang isang resource point na inookupahan ng isang puwersa, ilang tao ang babalik sa kanyang koponan. Sa makatuwid, bagamat may mga nasawi sa labanan, si Huang Feng ay may mas maraming mga subordinate sa paligid niya. Bukod dito, ang pinakamakapangyarihang tao sa panig ni Huang Feng ay si Huang Feng mismo. Sa makatuwid, kahit na mayroong magkasanib na pangkat ng ilang puwersa sa kabilang panig, si Huang Feng ay hindi natakot. Hindi nagtagal, lumitaw si Huang Feng sa harap ng pinagsamang koponan kasama ang kanyang mga tao. Magkaharap ang magkabilang panig. Mr. Huang, sigurado akong alam mo kung bakit kami nandito. Nandito lang kami para sa pera. Hindi namin gustong makipagkaaway sa iyo. Ilang tao ang lumabas sa kampo ng kabilang panig, at sinabi ng isa sa kanila kay Huang Feng sa malinaw na boses. Ang mga taong ito ay malinaw na ang mga pinuno ng ilang puwersa sa pinagsamang pangkat na ito. Malinaw, gusto pa rin nilang lutisin ang problema ng mapayapa. Nandito nga sila para sa pera at ayaw gumamit ng dahas. Kung nangyari iyon, sila ay magdaranas ng pagkalugi. At saka, kahit nanalo sila, mag-aaksaya ng maraming oras, di ba? Bukod dito, naramdaman din nila ang panggigipit mula kay Huang Feng at ng mga puwersang nasa likod niya. Halatang hindi masaya ang maging kalaban ng gayong puwersa. Sa makatuwid, natural na umaasa silang malutas ang bagay na ito ng mapayapa sa halip na gumamit ng dahas. Bagamat nag-away na sila noon at magkaaway pa rin ang magkabilang panig, sa kanilang palagay, interes lamang ang walang hanggan. Sa harap ng mga interes, walang imposible. Kahit na ang mga kaaway ay maaaring maging kaibigan. Ayaw mong magkaaway. Puno ng panunuya ang mukha ni Huang Feng habang sinabi niya, nabili ko na ang planetang ito. Dapat ay malinaw na malinaw sa iyo ang tungkol dito. Sa makatuwid, ang planetang ito ay aking pribadong pag-aari. Ngayon, pumunta ka rito nang walang pahintulot ko at gusto mo pang minahan ang aking mga mapagkukunan. Sinasabi mo sa akin na ayaw mong makipag-away sa akin. Mr. Huang, we're mining resources here. We can give you money. Just treat it as buying these resources, okay? Sabi ng isa pang tao, sa anumang kaso, napakaraming mapagkukunan sa planetang ito. Sa pagkakaroon ng dalawang superforce na iyon, hindi mo laging sakupin ang planetang ito. Sa ganoong kaikling panahon, hindi mo mabubuksan ang lahat ng mga mapagkukunan dito at ibenta ang mga ito sa amin. Maaari mo ring samantalahin ang pagkakataon na kumita ng kayamanan. Hindi ito isang masamang bagay para sa iyo. Ang dalawang superpower na tinutukoy niya ay natural na opisyal na kapangyarihan ng dalawang superpower. Bagamat ang pagganap ni Huang Feng sa panahong ito ay napakakapansin-pansin at nakakagulat, walang naniniwala na mapoprotektahan ni Huang Feng ang planetang ito mula sa mga pag-atake ng dalawang superpower na ito. Sa makatuwid, sa kanilang opinyon, pinahintulutan sila ni Huang Feng na magmina ng mga mapagkukunan at kumita ng pera. Para kay Huang Feng, mayroon lamang mga benepisyo at walang disadvantages. Walang dahilan si Huang Feng para tumanggi. Magbenta ng mga resource point sa iyo. Sige, nakangiting sabi ni Huang Feng. Nang marinig ng mga tao sa kabilang panig ang sinabi nito ni Huang Feng, natawa rin sila. Oo naman, tama ang hula nila. Alam din ni Huang Feng na hindi niya mapoprotektahan ang planetang ito. Sa makatuwid, nagkaroon ng posibilidad ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang panig. Sa harap ng mga benepisyo, kahit na nakakulong sila sa isang matinding labanan noon, maaari pa rin silang makipagtulungan ngayon. Gayunpaman, anong presyo ang iaalok mo? Binago ni Huang Feng ang paksa. Presyo, nagkatinginan ng mga tao at sinabing, the price is negotiable. I guarantee that you'll be satisfied. Sa kanilang opinyon, tiyak na hindi mapoprotektahan ni Huang Feng ang planetang ito.
Sa makatuwid, ibebenta nila ang mga resource point na ito hanggat maaari. Anyway, kahit gaano pa nila ibenta ang mga ito, kikita sila ng dagdag na pera. Upang maalis ang mga resource point na ito sa lalong madaling panahon, hindi makahingi si Huang Feng ng masyadong mataas na presyo. Kung nabigo ang transaksyon, hindi ito mapapakinabangan ni Huang Feng. Malaki rin ang mawawala sa kanya. Kaya, ang ilan sa kanila ay lubos na nagtitiwala na magagawa nilang masiyahan si Huang Feng sa kanilang mga alok. Ginagarantiya mo ba na masisiyahan ako? Ganyan ka ba ka-confident? Tiningnan ni Huang Feng ang mga ngiti sa kanilang mga mukha at tila nahulaan kung ano ang kanilang iniisip. Hindi mababa ang presyo ko. Hindi mababa. Bahagyang napawi ang mga ngiti sa mukha ng mga tao. Sa oras na ito, tila napansin nila na may mali. Anong presyo ang itatanong mo? Nakikita ko na gusto mong kontratahin ang mga resource point. Paano ito? Bibigyan kita ng diskwento, 10% mula sa presyo ng merkado, sabi ni Huang Feng. 10% off. Bulalas ang mga tao. Imposible yan, sobrang taas. Ang 10% off sa presyo sa merkado ay tila nagbigay sa kanila ng isang diskwento, ngunit sa katunayan, hindi nila ito sinamantala. Pagkatapos nilang kontratahin ang mga resource point na ito mula kay Huang Feng, kailangan pa rin nilang magsagawa ng pagmimina, transportasyon, at iba pa. Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng mga gastos. Ang diskwento na inaalok ni Huang Feng ay hindi pa sapat upang mabayaran ang halagang ito. Paano sila kumita ng pera? Kung hindi sila kumikita, bakit nila kinokontrata ang mga resource point? Para magtrabaho para kay Huang Feng. Hindi nila kinontrata ang mga resource point para gumawa ng mabubuting gawa at magtrabaho para kay Huang Feng. Kaya naman, hindi na nila kailangan pang tanungin ang mga taong nasa likod nila para malaman na tiyak na hindi sila sasang-ayon sa presyong ito. Sa kanilang opinyon, maaari nilang tanggapin ang kontrata sa isang diskwento sa presyo sa merkado o mas mababa pa. Sa pagkakataong iyon, si Huang Feng ay maaaring kumita ng kaunti, at maaari rin silang kumita ng kaunti. Ito ay isang masayang pagtatapos para sa lahat. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na hihingi talaga si Huang Feng ng ganoon kataas na presyo. Sinadya ba niyang ayaw niyang kumita sila at ayaw niyang magtulungan? Mataas ba? Hindi naman ito mataas. Sa tingin ko ang presyo ay angkop. Kinaikit ni Huang Feng ang kanyang mga mata at sinabi. Talagang wala siyang ideya na hayaan ang mga taong ito na kumita ng pera. Binili niya ang planetang ito gamit ang sarili niyang pera. Lahat ng nakalagay doon ay kanya. Bakit niya hahayaan silang kumita? Kung gusto nila ang mga mapagkukunan sa planetang ito, bakit hindi sila nagbid noon? Ngayon na gusto nilang kumita ng pera mula sa kanya, walang paraan. Kung tungkol sa sitwasyon na inakala ng mga taong iyon na, hindi niya mapoprotektahan ang planetang ito, hindi man lang ito inisip ni Huang Feng. Ito ay dahil hindi niya naisip na hindi niya mapoprotektahan ang planetang ito. Mr. Huang, sa ugali mo, paano tayo makikipagtulungan? Hindi nasisiyahang sabi ng isa sa mga nasa tapat. Bakit hindi tayo magtulungan? Sinabi ni Huang Feng, bukod dito, ikaw ang nagsabi na tayo ay unang nagtutulungan. Sa katunayan, wala akong anumang matibay na ideya tungkol sa kooperasyon. Ito ang aking presyo. Kung sa tingin mo ay katanggap-tanggap ito, tayo ay makikipagtulungan. Kung sa tingin mo ay hindi ito katanggap-tanggap, kung gayon ang pagtutulungang ito ay tapos na. Kabanata 2988. Sa ilalim ng pag-atake ni Huang Feng at ng kanyang mga tauhan, sunod-sunod na bumagsak ang mga hukbo ng iba't ibang puwersa. Maliban sa mga namatay sa labanan, ang iba ay naging mga bihag niya. Bilang karagdagan sa mga bihag na ito, si Huang Feng ay nagkaroon din ng maraming iba pang mga natamo. Ang dalawang bagay na higit niyang pinahahalagahan ay ang mga eksperto na dumating kasama ang armada at ang iba't ibang mga sasakyang pangkalawakan. Maging ito ay ang mga eksperto o ang mga sasakyang pangkalawakan, maaaring ipagpalit sila ni Huang Feng sa pamamagitan ng storage box. Gayunpaman, ang dalawang bagay na ito ay mga high-end na item. Hindi lamang sila mahal sa storage box, ngunit mayroon ding limitasyon sa bilang ng mga bagay na maaaring palitan. Ngayon, natalo na ni Huang Feng ang mga hukbong ipinadala ng maraming puwersa. Ang dalawang item na ito ay medyo marami. Para sa kanya, malaking pakinabang din ito.
Anyway, ang mga taong iyon ay hindi dumating na may magandang intensyon, kaya hindi na kailangang maging magalang si Huang Feng sa kanila. Inalis niya ang lahat ng ito. Bilang karagdagan sa mga eksperto at mga sasakyang pangkalawakan, si Huang Feng ay nagkaroon din ng maraming iba pang mga natamo. Ang mga materyales na kasama ng mga sasakyang pangkalawakan, ang iba't ibang armas na ginamit ng mga sundalo, at iba pa. Ang mga maaaring pumunta dito ay ang lahat ng nangungunang puwersa sa space-time na ito. Napakaabante ng kanilang mga sandata. Para kay Huang Feng, isa rin itong magandang suplemento. Siya ngayon ay nagtatayo ng isang planeta mula sa simula. Ang halaga ng pera na kailangan ay talagang isang astronomical figure. Bagamat may mga mapagkukunan upang madagdagan ito, ang paunang pamumuhunan ay napakalaki pa rin. Kaya naman, mabuti para sa kanya na mag-ipon ng pera. Sa mga sandata na ito, si Huang Feng ay lubos na nasisiyahan sa mga mecha at mga robot ng labanan. Si Huang Feng ay nakakuha ng mecha bago siya nag-teleport dito. Ang mecha na iyon ay isa sa mga patunay ng kanyang teleportasyon. Sa makatuwid, hindi siya pamilyar sa mga mecha. Tungkol naman sa kapangyarihan ng mga mecha, nauna nang natansya ni Huang Feng. Ngayon, nagkaroon na siya ng mas malinaw na pangunawa. Pagkatapos ng lahat, nakipaglaban na siya sa mga mecha sa larangan ng digmaan at malinaw na naiintindihan ang kanilang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng mga mecha ay walang alinlangan na napakalaki, kahit na higit pa sa karamihan ng mga armas. Parehong malakas ang kanilang attack power at defense power. Gayunpaman, ang halaga ng bawat mecha ay hindi mura. Bukod dito, hindi madaling sanayin ng isang sundalo na marunong mag-control ng mga mecha. Sa makatuwid, ang bilang ng mga mecha na mayroon ng bawat puwersa ay hindi marami. Bukod dito, marami sa kanila ang direktang nawasak sa labanan. Sa makatuwid, ang bilang ng mga mecha na nasamsam ni Huang Feng sa huli ay talagang hindi masyadong marami. Tulad ng para sa mga robot ng labanan, ang bilang na nakuha ni Huang Feng ay mas kaunti. Ang mga bagay na ito ay na-program ng maaga. Hindi man lang nila sinabi na susuko na sila. Lalaban sila hanggang sa huli hanggang sa wala ng paraan para ipagpatuloy ang laban. Sa makatuwid, hindi madaling sakupin ang mga ito. Gayunpaman, gaano man kaliit ang isang lamok, ito ay karne pa rin. Bukod dito, ang dalawang item na ito ay hindi mura sa storage box. Sa makatuwid, si Huang Feng ay nasisiyahan pa rin sa kanyang sarili. Para sa kanyang sariling panig, hindi maiiwasan ang mga casualty. Sa katunayan, ito ay higit pa sa inaasahan ni Huang Feng. Ang pangunahing dahilan ay ang mga armas dito ay masyadong advanced. Hindi pa nakita o narinig ni Huang Feng ang ilan sa kanila noon. Sa makatuwid, madalas siyang nahuli. Higit pa rito, napakalakas ng mga armas tulad ng mga mecha at combat robot. Sa makatuwid, medyo may problema pa rin ang panig ni Huang Feng. Sa kabutihang palad, matagal na itong napagtanto ni Huang Feng. Personal niyang pinamunuan ang koponan sa bawat laban. Sa ganitong paraan, nabawasan niya ang bilang ng mga nasawi. Kung hindi, ang mga eksperto na kanyang ipinagpalit dati ay maaaring lahat ay napatay sa maraming laban. Sa oras na ito, pinangunahan ni Huang Feng ang mga eksperto na ipinagpalit niya sa sunod-sunod na mapagkukunan. Ayon sa mga imahe na ipinadala pabalik ng Green-Nosed Bug, alam niyang maraming tao ang naghihintay sa kanilang hitsura. Ang mga taong ito ay hindi kabilang sa isang organisasyon, ngunit sa halip ay isang alyansa ng ilang mga organisasyon. Malinaw, sa ilalim ng malaking banta na dulot ni Huang Feng, pinili ng mga tao ng mga organisasyong ito na pansamantalang makipagtulungan upang harapin ang banta ni Huang Feng. Tama ang mga naunang pagsasaalang-alang ni Huang Feng. Isa-isa niyang inaatake ang mga resource point, kaya tiyak na malalaman ito ng mga tao ng ibang organisasyon. Sa simula, maaaring ito ay mas mahusay. Hindi ito sineryoso ng marami sa mga organisasyon, kaya natural, hindi nila naisip na bumuo ng isang alyansa. Gayunpaman, habang sinisira ni Huang Feng ang parami ng paraming mga organisasyon, ang mga natitirang organisasyon ay nakadama ng higit at higit na presyon. Sa oras na ito, napagtanto nila na minamaliit nila si Huang Feng at ang organisasyong nasa likod niya. Kung patuloy nilang pipiliin na harapin ang mga pag-atake ni Huang Feng at ang organisasyon sa likod niya ng mag-isa, malaki ang posibilidad na matalo sila ng isa-isa ni Huang Feng, tulad ng mga nakaraang organisasyon. Sa makatuwid, sa oras na ito,
wala silang pagpipilian kundi pansamantalang magsanib puwersa para harapin ang mga pag-atake ni Huang Feng. Ito ay upang matiyak na ang kanilang mga organisasyon ay mabubuhay sa planetang ito at hindi mapapawi ni Huang Feng. Sa orihinal, si Huang Feng at ang organisasyong nasa likod niya ay karaniwang kaaway ng maraming organisasyon. Sa pamamagitan lamang ng pag-aalis kay Huang Feng at sa organisasyong nasa likod niya ay malaya nilang mamimina ang mga mapagkukunan sa planetang ito. Siyempre, kung si Huang Feng at ang organisasyong nasa likod niya ay sumang-ayon na hayaan silang magmina ng mga mapagkukunan sa planetang ito mula pa sa simula, hindi nila pipiliing gumamit ng dahas. Gayunpaman, si Huang Feng at ang organisasyon ay hindi sumang-ayon dito, kaya wala silang pagpipilian kundi kumilos. Para sa kapakanan ng kita, ang mga tao ng mga organisasyong ito ay handang gawin ang anumang bagay. Bukod dito, napakalaki ng tubo sa lugar na ito, kaya mas imposibleng sumuko sila ng ganoon kadali. Sa makatuwid, ang isang alyansa ay hindi maiiwasan. Nagkaroon din sila ng pundasyon upang bumuo ng isang alyansa. Si Huang Feng na ngayon ang pinakamahalagang kaaway nila. Pagkatapos nilang magsanib puwersa, hindi sila nagkusa na hanapin si Huang Feng at ang kanyang hukbo. Sa halip, naghintay sila malapit sa isang resource point. Ayon sa impormasyong natanggap nila, isa-isang nagwala si Huang Feng at ang kanyang mga subordinate sa mga resource point. Bagamat hindi nila naiintindihan kung bakit tumpak na mahanap ni Huang Feng ang mga resource point na inookupahan, sigurado sila na hanggat inookupan nila ang mga resource point, hindi nila kailangang hanapin si Huang Feng. Si Huang Feng ang magkukusa na lumapit sa kanila. Kailangan lang nilang maghanda dito ng maaga. Kapag dumating si Huang Feng, bibigyan nila si Huang Feng ng isang nakamamatay na suntok. Gayunpaman, kahit na hindi masama ang kanilang kaayusan, hindi nila inaasahan na ang bawat kilos nila ay nasa ilalim ng pagbabantay ni Huang Feng. Ang kanilang mga aksyon na inaakala nilang napakatago ay malinaw na nakita ni Huang Feng. Bagamat alam niyang hinihintay siya ng mga taong ito na magpakita at gustong salakayin siya, hindi pinili ni Huang Feng na umatras. Sa halip, nagkusa siyang makipagkita sa kanila. Gaya ng iniisip ng mga taong iyon, hindi sila papayagan ni Huang Feng na sakupin ang mga resource point sa planetang ito. Hindi siya papayag na dalhin nila ang mga mapagkukunan, kahit kaunti. Iyon ang lahat ng bagay ni Huang Feng. Hinding-hindi siya papayag na nakawin ng iba ang kanyang mga gamit. Kabanata 2989. Inisip ng mga taong ito na sa harap ng mga benepisyo, pipiliin ni Huang Feng na kompromiso at makipagtulungan sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang pagtutulungang ito ay isang magandang bagay para sa magkabilang panig. Gayunpaman, ang hindi nila inaasahan ay walang pakialam si Huang Feng sa pagtutulungang ito. Hindi mahalaga kung magtulungan sila o hindi. Kahit magtulungan sila, hindi niya sila bibigyan ng benepisyo. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng magkaibang pananaw ang dalawang panig ay higit sa lahat dahil sa pagmamay-ari ng planetang ito. Naisip ng mga tao ng ibang puwersa na tiyak na hindi kayang panatilihin ni Huang Feng ang planetang ito. Kung gayon, imposible para sa kanya na kunin ang lahat ng mga mapagkukunan sa planetang ito. Dahil hindi niya makuha ang lahat ng mga mapagkukunan, ganap na posible para sa kanya na ibenta ang isang bahagi ng mga mapagkukunan sa kanila. Higit pa rito, dahil si Huang Feng ay may limitadong halaga ng mga mapagkukunan, naisip ng mga tao ng iba pang puwersa na sila ay nasa isang magandang posisyon sa negosasyong ito. Si Huang Feng ay sabik na magbenta ng ilang mapagkukunan at kumita ng mas maraming pera, upang mabili nila ang mga karapatan sa pagmimina ng mga mapagkukunang iyon sa napakababang presyo. Kung talagang ibinenta ni Huang Feng ang mga karapatan sa pagmimina ng mga mapagkukunang iyon sa kanila, kung gayon ang mga tao ng ibang puwersa ay maaaring hayagang kunin ang mga mapagkukunan. Hindi sila itinaboy ni Huang Feng, at ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower, Flame Wind Nation at Wind Nation, ay walang magawa sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang mga karapatang ito sa pagmimina ay binili nila. Kung mayroon lamang isa o dalawang puwersa, maaaring hindi sapat ang kanilang mga salita. Gayunpaman, ngayong maraming puwersa ang bumili ng mga karapatan sa pagmimina mula kay Huang Feng, maaari na silang makipag-ayos sa opisyal na puwersa ng dalawang superpower. Either they let them continue mining, or if they have to leave, it was not impossible, but they would definitely have to compensate them. Pagdating ng panahon,
maaari silang humingi ng napakataas na presyo. Bukod dito, habang naantala ang mga negosasyon, magagawa nilang magmina ng maraming mapagkukunan. Sa makatuwid, kung mabibili nila ang mga karapatan sa pagmimina mula kay Huang Feng, hindi ito masamang bagay para sa mga tao ng iba pang puwersa. Nagkaroon ng kahit na maraming mga benepisyo. Sa makatuwid, bago ang digmaan, iminungkahi nilang makipagtulungan kay Huang Feng at bilhin ang mga karapatan sa pagmimina mula sa kanya. Gayunpaman, iba ang iniisip ni Huang Feng kaysa sa kanila. Hindi inisip ni Huang Feng na mawawalan siya ng karapatan sa planetang ito. Sa makatuwid, hindi niya kailangang magmadali upang ibenta ang mga karapatan sa mga mapagkukunang ito. Kahit na ang mga taong iyon ay nag-alok ng mataas na presyo, hindi naman ito ibebenta ni Huang Feng. Ito ay dahil mayroong maraming mapagkukunan dito, at lahat sila ay bihira at mahalagang mga mapagkukunan. Sila ang uri ng mga mapagkukunan na hindi mabibili ng pera. Ang mga mapagkukunang ito ay mga madiskarteng materyales na magiging lubhang kapaki-pakinabang anumang oras. Sa makatuwid, walang pakialam si Huang Feng sa pakikipagtulungan, at ang mga taong iyon ay talagang nag-alok ng ganoong kababang presyo. Natural na hindi ito matanggap ni Huang Feng. Mr. Huang, we hope you can reconsider. We came with sincerity. Cooperation is good for both of us. We hope you can understand. Malinaw, ang mga taong iyon ay hindi handang bitawan ang pagkakataong ito, ngunit dahil masyadong mataas ang presyo ni Huang Feng, hindi nila ito matanggap. Ngayon, gusto nilang si Huang Feng ang magkusa na ibaba ang presyo. Gayunpaman, walang gaanong intensyon si Huang Feng na makipagtulungan, kaya paano niya gagawin ang inisyatiba na babaan ang presyo? Sa makatuwid, direktang tumanggi si Huang Feng, wala akong pakialam kung ano ang iniisip mo. Ang presyo ay ang presyo, at hindi ako susuko. Kung matatanggap mo ito, pagkatapos ay makikipagtulungan tayo. Kung hindi, sa tingin ko ay hindi na kailangang ipagpatuloy ang talakayan. Nang makitang direktang tumanggi si Huang Feng, ang mga taong namamahala ay labis na inis. Paano nila napag-usapan ang tungkol sa negosyong ganito? Hindi ba dapat pagbigyan nila ang isa't isa? Si Huang Feng, sa kabilang banda, ay hindi pumayag na umatras. Malinaw, ang mga taong iyon ay maaaring sabihin na ayaw ni Huang Feng na makipagtulungan sa kanila. Kaya naman tahasan niyang tinanggihan ang mga ito. Kaya naman ayaw niyang umatras ng isang hakbang. Mr. Huang, ayaw mo ba talagang sumuko? Dapat mong malaman na sa planetang ito, bukod sa amin, mayroon pa ring dalawang iba pang mga superpuwersa. Sa tingin mo kaya mo bang makayanan ang atake nila? Ang pakikipagtulungan sa amin ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa iyo. Panipi, kakayanin ko man o hindi ang pag-atake nila ay negosyo ko. I don't need you to worry about it. Sinabi ni Huang Feng, ngayon, mangyaring umalis ka agad sa lugar na ito. Uulitin ko ito. Ang planetang ito ay aking pribadong pag-aari. Kung wala ang aking pahintulot, walang sinuman ang makakarating dito, lalo pa ang pagmimina ng mga mapagkukunan sa planetang ito. Ang iyong kasalukuyang pag-uugali ay sobra na. Binibigyan na kita ng mukha sa pamamagitan ng hindi pag-atake sa iyo kaagad. Natural na alam ni Huang Feng kung sino ang dalawang super force, ngunit wala siyang pakialam. Hindi ito nangangahulugan na minamaliit niya ang dalawang super forces, ngunit dahil tiwala siyang makakaligtas siya sa pag-atake ng dalawang super forces. Mr. Huang, naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Galit na galit ang mga tao sa kabilang panig nang makita nilang napakatigas ng ulo ni Huang Feng. Bagamat talagang gusto nilang makumplito ang pagtutulungang ito, kung tutuusin, ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa kanila. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na handa silang tumanggap ng napakataas na presyo para bilhin ang mga resource point na ito. Kung iyon ang kaso, kikita sila ng masyadong maliit na pera. Ito ay hindi katumbas ng halaga. Magtatrabaho sila para kay Huang Feng ng libre. Malinaw, ngayon ang magkabilang panig ay natanto na ang kanilang pakikipagtulungan ay imposible, at walang paraan upang ipagpatuloy ang mga negosasyon. Ang isang labanan ay hindi maiiwasan, at ang mga sundalo sa magkabilang panig ay palihim na gumagalaw. Baka ikaw ang naghuhukay ng sarili mong libingan. Sinabi ni Huang Feng, hindi pa huli ang lahat para umalis ka rito ngayon. Kung hindi, mamamatay kayong lahat dito. Atake. Sa pagkakataong ito,
ang mga tao sa kabilang panig ay walang sinabi kay Huang Feng. Sa halip, sila ay direktang nag-utos na umatake. Biglang halos sabay-sabay na umatake ang lahat ng uri ng armas. Ang mga tao sa panig ni Huang Feng ay natural na hindi tanga. Matagal na silang handa, kaya nang umatake ang kabilang panig, hindi na kailangang turuan sila ni Huang Feng. Nakaiwas na sila at saka nag-counter-attack. Si Huang Feng mismo ay hindi rin idle. Kinailangan niyang lumahok sa ganoong kalaking labanan. Kung hindi, kahit nanalo ang kanyang panig, magkakaroon ng mabibigat na casualty sa huli. Kung tutuusin, hindi lubos na maipakita ng mga elite na pinagpalit niya ang kanilang mahusay na kakayahan sa naturang okasyon. Bahagyang tumapik ang mga yapak ni Huang Feng. Ang kanyang buong katawan ay parang bugzo ng hangin, na humahampas sa mga tao sa kabilang panig. Siya ay napakabilis na ang mga taong iyon ay walang oras na mag-react bago pa man nasa harap na nila si Huang Feng. Sa oras na nag-react sila, nagsimula na si Huang Feng ng patayan sa karamihan. Kabanata 2990. Ang lakas ng pinagsamang puwersang ito ay hindi mahina. Sa katunayan, ang lahat ng puwersa na maaaring ipadala sa planetang ito sa oras na ito ay hindi mahina. At ngayon, maraming puwersa ang nagsanib puwersa, kaya hindi rin maliit ang kapangyarihang ipinakita nila. Gayunpaman, ang iba't ibang advanced na armas na kanilang ipinagmamalaki ay walang epekto sa harap ni Huang Feng at ng kanyang mga tauhan. Matapos sumugod si Huang Feng sa karamihan, para siyang isang mabangis na tigre na bumababa sa bundok, kadalasan ay nakakapagpatambo ng grupo ng mga tao sa isang galaw. Sa mga oras na ito ay wala siyang balak na magpigil, kaya't ang mga natamba, namatay man o malubhang nasugatan, sa anumang kaso, walang nakabangon muli. Naging sanhi ito ng labis na pagkagulat ng mga tao ng pinagsamang puwersa, hindi nila alam kung bakit napakalakas ni Huang Feng. Bukod dito, dahil sumugod si Huang Feng sa karamihan, ang mga sandata sa kanilang mga kamay ay hindi ganap na magamit. Si Huang Feng ay masyadong mabilis, at ang mga tao sa paligid niya ay napakasiksik. Bilang resulta, wala sa mga bala ang tumama kay Huang Feng. Sa halip, tinamaan nila ang kanilang sariling mga tao, na naging dahilan ng pagtaas ng bilang ng mga nasawi sa kanilang panig. Hindi sila maaaring gumamit ng anumang uri ng baril. Kung gusto nilang patayin si Huang Feng, maaari lang silang gumamit ng malamig na armas. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan nila na ang malamig na mga sandata ay walang silbi sa harap ni Huang Feng. Hindi banggitin na ang bilis ni Huang Feng ay masyadong mabilis, kahit na ang mga bala ay hindi makatama sa kanya, lalo pa ang mga malamig na sandata na parang mga espada. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao sa space-time na ito ay hindi alam kung paano linangin, wala silang panloob na lakas. Kung walang armas, ordinaryong tao lang sila. Kung gusto ng isang ordinaryong tao na saktan si Huang Feng gamit ang malamig na sandata, tiyak na hindi ito madaling gawin, masasabi pa nga na imposibleng bagay ito. Ang pag-atras ng isang hakbang, nang walang panloob na lakas, kahit natamaan nila si Huang Feng ng malamig na mga sandata, walang paraan upang magdulot ng anumang pinsala kay Huang Feng. Ngayon na si Huang Feng ay may lakas ng half-immortal realm, ang surface defense ng kanyang katawan ay napakataas. Kahit na ang mga ordinaryong bala ay hindi masira ang kanyang panlaban sa ibabaw, hindi banggitin ng mga ordinaryong malamig na sandata na ito. Sa harap ng malakas na kakayahan sa pagtatanggol ni Huang Feng, wala silang silbi. Mabilis na natuklasan ng mga sundalo ang sitwasyong ito, na naging dahilan upang mahulog sila sa isang dilema. Ang mga maiinit na sandata ay madaling tumama sa kanilang sariling mga tao, ngunit ang malamig na mga sandata ay hindi maaaring tumama sa mga damit ni Huang Feng. Paano nila mapapatay si Huang Feng? Kung hindi nila papatayin si Huang Feng, maaari ba nilang hayaan siyang gumawa ng kalituhan sa karamihan ng kusa? Malinaw, hindi ito imposible. Ano ang dapat nilang gawin? Magkalat kayong lahat. Nang makita ng mga kinauukulan ang sitwasyong ito, agad nilang inutusan ang kanilang mga tauhan. Ang tanging magagawa na lang nila ngayon ay ipakalat ang karamihan. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng espasyo para gumamit ng maiinit na sandata para salakayin si Huang Feng, sa gayon ay mababawasan ang posibilidad na tamaan ang sarili nilang mga tao. Bilang karagdagan, sa sandaling kumalat ang mga tao, kahit na gusto ni Huang Feng na patayin ang kanilang mga tao, ito ay magtatagal ng mas maraming oras.
Sa ganitong paraan, mababawasan din ang mga nasawi sa kanilang panig. Dapat sabihin na ito ang pinakamahusay na paraan na naiisip nila sa sandaling ito. Gayunpaman, kaharap nila si Huang Feng. Gaano kabila si Huang Feng? Ito ay ganap na sa lawak na ang kalaban ay hindi makita ito sa mata. Sa suporta ng panloob na lakas, ang kanyang bilis ay maaaring maging mabilis sa sukdulan. Ang paglipat ng 1 metro, paglipat ng 10 o 20 metro, para kay Huang Feng, ay isang kisap mata lang din. Sa makatuwid, kahit na kumalat ang mga taong iyon, walang paraan upang maiwasan ang pag-atake ni Huang Feng. Hindi pa rin bumagal ang bilis ng pagpatay ni Huang Feng sa kanila. Gayunpaman, pagkatapos mabuksan ang espasyo, talagang nagkaroon sila ng mas maraming pagkakataon para salakayin si Huang Feng. Sa oras na ito, maaari din nilang malayang atakihin si Huang Feng. Bagamat hindi maiiwasan na saktan nila ang sarili nilang mga tao, mas mabuti na ito kaysa dati. Bukod dito, naunawaan ng lahat na kung hindi nila papatayin si Huang Feng, ang mga casualty sa kanilang panig ay magiging mas malaki. Gayunpaman, kahit na inatake na nila si Huang Feng gamit ang maiinit na sandata, wala pa ring paraan upang magdulot ng anumang pinsala kay Huang Feng. Una, ang bilis ni Huang Feng ay masyadong mabilis hanggang sa hindi nila ito makita ng mata. Pangalawa, gagamitin din ni Huang Feng ang mga katawan ng mga sundalo sa paligid niya bilang panakip upang tulungan siyang harangan ang mga pag-atake. Sa huli, kahit na may mga kalat-kalat na pag-atake na tumama kay Huang Feng, hindi ito nagdulot ng malaking epekto kay Huang Feng. Napakabilis pa rin ni Huang Feng, at napakalakas pa rin ng kanyang attack power. Para bang hindi na siya mapapatay. Anong klaseng halimaw ito? Ito ang nasa isip ng lahat sa oras na ito. Hindi nila maisip kung paano naging napakalakas ng isang tao. Maituturing pa ba siyang tao? Hindi kaya talaga siya mapapatay. Puno na ng kawalan ng pag-asa ang ilang puso ng mga sundalo. Sa pagharap sa napakalakas na kalaban, normal lang sa kanila na mawalan ng pag-asa. Kahit na ang ilang mga taong namamahala ay nakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan sa kanilang mga puso. Sa pagharap sa makapangyarihang kakayahan ni Huang Feng, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Ngayon ay naiintindihan na nila kung bakit ang mga puwersang iyon ay isa-isang nolipol sa ilalim ng pag-atake ni Huang Feng at ng kanyang mga tauhan. Si Huang Feng ay napakalakas. Masyadong malakas ang kanyang lakas. Para bang hindi na siya mapapatay. Pagharap sa ganyang kalaban, normal lang ang matalo. Ang nagpahirap sa kanila na tanggapin ay hindi lang makapangyarihan si Huang Feng, ngunit napakalakas din ng mga tauhan ni Huang Feng kaya hindi nila ito matanggap. Marami pa ring tao sa pinagsamang pangkat na ito. Maliban sa isang bahagi sa kanila na umaatake kay Huang Feng, karamihan sa kanila ay umaatake sa mga tauhan ni Huang Feng. Napakalakas ni Huang Feng, ngunit napakalaki ng espasyo sa paligid niya. Imposibleng salakayin ng lahat si Huang Feng. Bukod dito, maraming tao ang dinala ni Huang Feng. Hindi maaaring baliwalain ng mga tao sa pinagsamang pangkat na ito ang mga tauhan ni Huang Feng. Ikaw, Huang Feng, ay malakas. Ngunit maaaring ang iyong mga nasasakupan ay kasing lakas mo. Hanggat pinapatay nila ang lahat ng kanyang mga tauhan, kung gayon kahit gaano siya kalakas, wala itong silbi. Sa oras na iyon, gagamitin nila ang human wave tactic para malunod siya. Sa makatuwid, ang pokus ng pag-atake ng mga taong iyon ay napunta sa mga taong dinala ni Huang Feng. Gayunpaman, ang lubos nilang naging desperado ay ang mga taong dinala ni Huang Feng ay tila hindi ordinaryong tao. Katawa-tawa rin silang makapangyarihan. Hindi naman masama ang sandata ng mga lalaki nila kumpara sa kanila. Bilang karagdagan, ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban ay mas mataas kaysa sa mga sundalo sa kanilang panig. Dapat malaman na ang mga taong dinala nila ay mga elite na ng kani-kanilang puwersa. Gayunpaman, nang kaharap ang mga tauhan ni Huang Feng, hindi pa rin sila sapat. Pagkatapos ng labanan, lubusan silang dehado.